Yeah, naputol po yung una nating video about sa topic natin na bakit nga ba kailangan natin piliin ng Czech Republic. So, binanggit ko sa unang video na medyo nung unang mga taon ko dito talagang I'm so disappointed dito sa Czech Republic kasi nga lahat binabayaran mo, ganun. Pero nung time na nakasahod na ako, naka-receive na ako ng sahod na may overtime. So, parang nabawi siya kasi parang iisipin mo, opportunity na makarating ka dito. Ang hirap pong makapasok sa Czech Republic. Yun yung una. Pangalawa is napakarami ng requirements. Pangatlo is mapupuntahan mo yung mga ibang part ng Europe na hindi mo akalain na mapupuntahan mo, like yung mga Paris, mga Italy. So, kung ikaw ay nandyan sa Asia, so talagang mahirapan kang marating unless na lang kung talagang may pera ka, diba? So, yun yung mga times na talagang isipin mo na parang okay naman dito sa Czech Republic. Pwede pang mag-permanent, pwede ka pang mag-citizen, yung dual citizen kung gugustuhin mo. So, mga bagay na i-consider nyo once na mag-apply kayo sa ibang bansa. Kasi, di ba, ang Taiwan is 12 years lang, tapos ang Japan, minsan 6 years lang, ganun. Dito po kasi is lifetime. Hanggat gusto ka ng Czech Republic, hanggat wala ka nilalabag na batas, pwede ka po magtrabaho dito kahit hindi ka nag-exam. Basta, dire-diretso ka lang na parang temporary working permit dito sa Czech Republic. Dire-diretso ka lang, apply ka lang sa mga works. So, yun, you can stay as long as you want dito sa Czech Republic. Sa way ng trabaho naman, ang masasabi ko na personal insights ko, the way ng pagtatrabaho, is magaan ang trabaho sa Taiwan. Okay? So, linawin ko ha, magaan ang trabaho sa Taiwan kasi magagaan po ang mga materials sa Taiwan. So, yung mga napuntahan ko ha, hindi ko kino-compare sa iba. Yung mga napuntahan ko kasi is hindi siya ganon kabibigat yung mga materials sa Taiwan. Unlike dito sa Czech Republic na talagang hirap ako. Yun nga lang ang hindi ko masyadong bet sa Taiwan. Napakahaba kasi ng oras ng ipinapasok mo na parang wala ka ng time para sa sarili mo. Unlike dito sa Czech Republic na maganda po ang aking working schedule, na sa loob ng isang buwan is 15 days lang ako pumapasok. Although, hindi lahat ganon. So, kung napanood yung iba kong video, hindi lahat dito sa Czech Republic is ganon. Nakagaya ng schedule ko. Merong schedule dito na Monday to Friday, tapos 8 hours ka lang per day na papasok. Which is, hindi ka pa rin ganon kapagod. Pagdating naman sa sahod from Taiwan at saka ng Czech Republic, hindi rin po siya iba. So, medyo konti lang yung difference, pero hindi naman siya nagkakalayo. Kung i-compare naman natin sa Japan, ang Czech Republic, ang masasabi ko, ang Japan kasi is very disciplined country. So, yun talaga yung unang-una na talagang kahit saang bansa ko hanapin, hindi ko siya makita. Napaka-disiplinado nila. Even the president of the company is talagang makikita mo, naghihila ng paleta. Makikita mo na together with you na talagang pinagpapawisan din sila. Hindi lang basta utos lang ng utos, na masyado rin silang mga down to earth. So, kung ang pagbabasihan ko isang ugali, the number 1 sa akin is ang Japan. Kung tatlo ha, Taiwan, Japan, and Czech Republic. Kung pagbabasihan ko ang sahod, dahil nung mga panahon ko sa Japan is 45 po ang palitan ng mga panahon na yun. So, hindi siya nagkakalayo for me. So, halos pare-pareho lang. Yun nga lang, mas hindi po ako pagod sa Japan. Kumbaga, warehouse kasi ako at that time, so masasabi ko na hindi ako pagod. Yun nga lang, na-aksidente naman ako doon. Okay, so ang next naman is pagdating naman sa work ethics, sa trabaho or sa mga katrabaho mo. Para po sa akin is Japan pa rin. So, Japan talaga.
kasi okay yung mga katrabaho ko. So, hindi siya ganun ka-toxic kasi binibaby ka nila siguro. Kasi, yun nga lang, syempre, mas maraming trabaho mo kasi yung mga matanda doon, nagtatrabaho din. Syempre, maawa ka naman na hindi sila tulungan, di ba? Pero, sa akin is Japan talaga. At that time ha, kasi ngayon ang palitan is 37, di ba? Before kasi ang palitan sa amin is 45. So, medyo malaki. Kahit 10 lapad lang yung sahurin ko is 45,000 na kagad yun. Tapos, hindi pa masyadong malaki ang cost of living. Unlike dito sa Czech Republic, na malaki po ang cost of living. Kung i-compare ko sa Taiwan at saka sa Japan, napakalaki ng cost of living ng Czech Republic. Depende yon sa way ng paggastos mo, sa way ng pagkain mo, or sa mga binibili mo. Okay, so pagdating naman sa mga clothes, mga damit, something like that, so hindi po sunod sa uso ang Czech Republic. So I go with Taiwan. Yes, sa Taiwan po. Kasi ang Taiwan po is halos hindi siya nagkakalayo sa Pilipinas. Once na bumili ka ng mga damit dyan sa labas sa Taiwan, talagang masasabi mo na elegant, classy. Yun, pag dinala mo siya sa Pilipinas. At mura pa yung mga bilihin dyan sa Taiwan. Unlike po sa Japan, okay naman sa Japan kasi ganun din naman. So, hindi siya ganun kamahal. Kapag kinonvert mo ha, hindi siya ganun kamahal ang mga items sa Japan. Pero dito sa Czech Republic, parang may mabibili ka naman na mura yung mga made in Bangladesh. Meron din kasi ditong ganun. So, mga 100 crowns lang. Kaya lang, syempre, you know the quality naman na kapag mga ganun, alam natin na para sa atin sa Pilipinas, parang mga tiyangge siya kung tawagin. Na kung bibili ka talaga yung mga branded, so talagang mamamahalan ka kasi magkano ang branded, sabihin natin na 700 to 800 crowns. So, kung i-convert mo na siya sa Pilipinas, nasa 2K na. So, hindi, para sa akin ha, hindi siya worth it para sa isang item or para sa isang damit na branded na kung iisipin ko, siguro kung sa Pilipinas ako bumili, baka dalawa na yung nabili ko noon na branded. Pagdating naman sa way of transportation, so ang convenience sa akin, same lang sila. So walang mas kasi nung nasa Japan ako is nakabike lang naman ako. Nung nasa Taiwan ako is nakabus kami, so may bus naman na prepared ang mga company dyan. And dito naman sa Czech Republic is meron ding mga bus, yun nga lang, syempre sarili mong bayad. So ikaw po yung magbabayad. So yun yung kaibahan lang ng Czech Republic, kasi dito sa Czech Republic, lahat ng galaw mo is may bayad. For example, nag-access kayo ng tubig, ng ilaw, ng kuryente, ng gas. So, babayaran po yun ni accessor. Babayaran nyo yun as renter. So, hindi po yun babayaran ng inyong mga agency. Kayo po talaga magbabayad nun. Basta sumakay ka sa mga train. So, syempre magbabayad ka. Kadalasan kapag on the spot ka sumakay, for example, gusto mong pumunta ng Prague. So, from dito sa aming lugar hanggang Prague, meron kang 2 hours na biyahe bago ka makapunta ng Prague, Czech Republic. So, sa 2 hours na biyahe po, kapag on the spot ka kumuha ng ticket, medyo pricey siya. Kasi nagdadagdag siya. Unlike kung ahead ka kumuha. For example, 3 days pa bago ka pumunta ng Prague, nag-book ka na ng ticket. So, mas lessen yung babayaran mo. So, ganon. Tapos, ano pa bang mga kaibahan? Tapos, punta tayo sa next na video. Parang gusto ko siyang lagyan ng part 3.